Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kabigatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, bagamat kahapon ay pinagdiwang natin ang kanyang pag-akyat sa langit. At ngayon naman ay inihahanda tayo para sa pagdating ng patnubay o pagdating ng Espiritu Santo sa darating na linggo. So ganun po, no, yung sa liturhiya natin, dapat at least, no, kahit papano mas nagiging aware tayo dapat kung ano yung nangyayari sa liturhiya, kung panahon ng pagkabuhay, panahon ng Pasko ng Pagsilang, yung tinatawag nating panahon ng karaniwang mga panahon. So, kailangan din nating inaalam. Hindi lang tayo dapat yung bang pupunta ka dito, upo, dasal, tayo, and then uwi na, nang hindi na, ano nangyari sa liturhiya? Bakit puti ang suot? Bakit pula? So, dapat inaalam din po natin yan para nang sa ganon, nakakapasok tayo dun sa, kumbaga tinatawag nating yung mood, no, ng pagdiriwang. Ano ba ito? Joyful ba ito? Ano ba? Pagluluksa ba ito? Yung ganyan. Okay? Naintindihan ba? Anong ganun? Amin-amin lang, no? Kaya ngayon, no, sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo. Sabi, darating ang araw. Kasi ano ang sabi ng mga alagad niya? Naniniwala na po kami sa inyo. Talaga ba? Naniniwala kayo kasi magkakasama tayo. Naniniwala kayo kasi okay tayo. Pero sabi nga ni Kristo, ang anak ng tao kailangan magbata ng hirap, uhulihin, ipapako sa krus, mamamatay. So, okay pa ba tayo dyan? Hindi nila naiintindihan ng lubusan, palasagot kasi din. Kaya nga sabi ko, magandang inuunawa natin ng mabuti. Kaya nga sabi ulit ni Jesus, tandaan ninyo, darating ang oras, ngayon na nga. Magkakanya-kanya kayo, magkakawatak-watak kayo, iiwan ninyo ako. Pero yung maganda dito na kailangan din makita natin kung sakaling mangyari ito. Kasi nangyayari ito sa loob ng pamilya. Nangyayari ito sa opisina. Nangyayari ito sa gobyerno. Nagkakawatak-watak na nga ang gobyerno natin eh. Hindi malaman kung itutuloy ang impeachment o hindi eh. Kahit sa simbahan, sa mga organisasyon, nangyayari ito. Pero yung sabi ni Kristo, tandaan ninyo, kahit iwan ako, kahit magkanya-kanya kayo at magtakbuhan kayo, hindi siya panghihinaan ng loob dahil hindi niya mararamdaman at iisiping
nag-iisa siya. Di ba? Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Di ba? Napakagandang mapaalalahanan tayo. Minsan kasi ito yung drama natin sa buhay, di ba? No? Walang nakakaunawa sa akin. Mag-isa na lang ako. Iniwan na nala ako. Oh. Nakalimutan natin. Ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo iiwan. Kahit nga, di ba, pagkakamali na natin, kahit kasalanan na natin, iiwan tayo ng iba dahil kasalanan natin, ang Diyos, tandaan mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Kahit ikaw pa ay magkasala. Iiwan ka ng lahat, hindi ka iiwan ng Diyos. Madalas lang nating kinakalimutan ang bahaging yan, kaya kapag nagkakaproblema tayo, ay talagang damang-dama natin, magbuwoling pa tayo kasi ay, kawawa naman ako, mag-isa lang ako. Yan, may ganun, no? Pero sana po, ngayon, sana mulat ang ating kaisipan para kung sakasakali, no, maranasan natin ang puntong ito na lahat against sa'yo, lahat, no, pwedeng magwewelga pa para sa iyo. Pero wag mong iisiping nag-iisa ka dahil hindi totoo yan. Kasama natin lagi ang Diyos. Magkamali ka man o maging pagkakamali man ng iba, ang Diyos mananatiling kasama natin. Hanggang sa tayo ay mabuo ulit. Hanggang sa tayo ay makabalik muli sa dati nating sigla. Amen.